Top 10 ko sa evening gown preliminary competition. Ilalabas ko na. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support akin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ito na tayo sa evening gowns ng mga girls. To be honest, magaganda naman lahat yung mga gowns ng mga girls. May mga luma na, may mga naulit na, may mga tinagpi-tagpi na. May mga ganun-ganun, pero magaganda naman lahat. Nakita ko naman sila on stage at nakita ko sila, pinanood ko sila sa video, pinanood ko sila in person at nakita ko mismo yung mga eksena ng mga gowns nila. So, naglabas ako ng aking top 10. Top 10 lang nag-stand out sa akin. Na to the point na hindi ako nagandahan sa iba, maraming magagandang gown. Yun nga lang, parang hindi nila nadala ng bonggang-bongga. Diba? Kasi maraming magandang gown di talaga nila nadala. Tapos merong hindi not so beautiful na gown pero amazing naman yung pagkadala. So ngayon, ang aking basis sa preliminary evening gown ay talaga kung sino ba ang magandang gown at ikinabog pa ng bonggang-bongga. Oh, diba? Meron din kasing nalukob ng gown. O, diba? Kumbaga, kinain ng gown ang kanilang mukha, kinain ng gown ang mga eksena. That's why na hindi talaga sila umabot sa aking top 10. Kahit na sobrang ano. Meron din ng mga na overpower ng itsura yung gown, parang hindi. Mayroon na overpower ng background yung gown. Ayun, parang nawala yung kinang dating ng gown when it comes sa kung nasa stage na sila. Kahit maganda yung gown. Tapos naging kakulay niya yung background. Parang namatay na yung namatay na yung kulay. Ganon. So, eto na ang aking top 10 lang ha. Top 10 lang talaga. Gusto ko sanang dagdagan pero 10 lang talaga nakapasok eh. Number 10 sa aking listahan, Pasay City, Amanda Russo. Alam mo, ang ganda ng gown niya sa personal. Parang mamahali ng bonggang-bongga ditong. Yung ano ba tawag doon? Yung top part ng gown niya. Amazing. Hindi ko lang bet yung parang may short ng bonggang-bongga. Siguro kung wala yun. Siguro kung tuloy-tuloy yun hanggang dulo sa ilalim. Amazing siguro. Yung ganun. Parang aabot siguro sa top. Ng bonggang-bongga talaga kasi maganda din yung performance na ibinigay niya as a new beauty queen. So maganda talaga ang performance na ibinigay niya, kaya nilagay ko siya sa aking number 10. My number 9 sa aking listahan, Cebu City, Gabi Carvalho. Ang ganda ng gown, panira lang yung sash. Tingnan nyo guys. Diba? Mas maganda yan kung wala yung sash. Sana na lang, sa susunod na preliminary competition, wag na lang magpa-sash. Tanggalin na lang yung sash, tapos doon na lang sa LED or kaya background nila may pangalang Cebu City, ganyan. O kaya pangalan nila at saka Cebu City. Panira talaga yung sash, so sobrang laki pa, ang lapad-lapad pa. So wala naman tayong magagawa. Diba? Agree naman kayo sa akin. Panira yung sasagaw ng mga ibang girls. Pero number 9 pa rin sa aking listahan, Cebu City. My number 8 sa aking listahan, Isabela. Hindi ko ina-expect ang gaganda ng mga material at ang ganda ng choice of gown ni Isabela. Diba? Pang international na yung mga ganyang gown. Oh, kabog! Paano niyo naisip yan? Ang galing. Tapos ang galing-galing pa ni Jarina Sando sa pag-execute ng gown na yan. Kaya, promise, plakado, amazing. Diba? Mga rookie pa, mga baguhan pa ng mga beauty queen ang nagbigay ng amazing performance at amazing na mga gawang gown. Aminin nyo yan. Kaya nilagay ko si Isabela sa number 8. My number 7 sa aking listahan, si Niloan Laguna. Actually, ang gandang-ganda ako sa gown ni Iliana. Alam mo kung saan ako na-disappoint? Yung ditong part niya, ditong part niya, hindi kakulay ng balat niya, tapos kulubot pa, tapos parang ang luwag pa.
doon ako na-disappoint. Hindi bagay doon sa balat, ang tsaka. Pero ang ganda ng gown, ang ganda ng eksena dito, lalo na pag nakaharap. Pero pag nakatagilid siya, kitang-kita talaga yung tsaka, yung kulay ng ditong part. Sa totoo lang ayoko lang naman hindi naman tsaka, parang hindi lang bagay doon sa skin tone niya at saka hindi bagay doon sa gown. Ayun lang yung napansin ko. Kaya kahit na sobrang ganda-ganda ako doon sa gown, parang sabi ko, parang ang cheap naman yung part niya. Sana tinanggal na lang yun, diba? mas nagmamagaling pa ako doon sa designer. Pasensya na, pero hindi ko talaga bet. Kasi doon yung talagang demerit na napansin ko doon. Kaya nilagay ko lang siya sa number 7, kahit ginalingan naman niya sa pag-perform. Number 7, si Niloan Laguna sa kanyang evening gown. Number 6, sa aking listahan, Tarlac. Isa siya sa mga beautiful gown. Sa totoo lang. Isa din siya sa mga performer. Ang stunning talaga si Tarlac. Purya-gaba sa mukha ni Tarlac. Ang kinis-kinis, ang ganda-ganda. O, diba? Sabi ko nga sa inyo, para siyang si Catriona Gray na pinakinis at pinaputi. Ganun, ang ganda. Ang stunning, ang tangkad. Wala kang basta, iba siya sa personal, guys. Ang beautiful talaga niya, lalo lang yung mga gamit niya. Yung galaw niya lang talaga ay talagang manamyain talaga siya ng bonggang-bongga. Pero still, pasok sa banga at kakabog ng bonggang-bongga. Tarlac number 6. Eto na, papasok na ako sa aking top 5. Sino nga ang kumabog ng 5 na best in evening gown when it comes sa ganda ng gown at saka ganda ng performance? Number 5 sa aking listahan, Quezon Province. Diba? Hay, salamat. Hindi siya kinain ng gown. Kasi lagi na lang kinakain ng gown yung ganda ni Atisa. Lagi na i-empower yung beauty na. Kakaloka. Gusto ko yung ganda lang, simple lang. At salamat naman, di ba? Kasi gusto ko yung mukha lang niya, yung mukha pa lang winner na Tapos pasusuotin nyo ng gown na masyadong extravagant. Ayoko, gusto ko simplihan lang yung gown niya para parang pag naglalakad siya, pag mukha lang talaga, simple lang din yung ayos, simple lang yung gown, hindi niya ginaganon binabato-bato yung gown. Ang ganda tingnan. Malinis na malinis ang laban ni Maria Atisa Manalo for today's video. Pasok sa aking number 5. Number 4 sa aking listahan, Baguio City, Gwendolyn Soriano. Kung nandun lang kayo, guys, kung sa pagandahan lang sa lahat ng gown, siya talagang pipiliin ko. Ang ganda talaga na. Lalo nung nakita ko, tinouch ko, ang ganda talaga. Ang ganda talaga ng gown niya. Pero syempre, nagbe-base din ako sa performance. Kung performance, hindi masyadong bongga yung performance niya. Simple lang din, parang Atisa Manalo, simple-simplihan lang. Pero yung gown niya talaga, yung hindi siya kinain kasi beautiful din face. Beautiful din yung mukha ni Baguio City. Nilagay ko sa akin number 4, Baguio City, Gwendolyn Soriano. Eto, number 3. Number 3 sa aking listahan, Oriental Mindoro, Rachel Hoco. Napakaganda. Hindi kasi ninyo guys nakita. Wala siya sa pinanood ninyo. Paglabas ni Rachel Hoco, tapos hinangin siguro yung gown, umangat yung gown niya, tapos biglang bumagsak. Wow! Ano yun? Talagang kahit Occidental Mindoro pa lang nasa gitna, nandun na yung mga mata ng tao kay Rachel Hoco. Tapos, wow! Ang ganda ng silhouette. Ang bongga-bongga talaga. Tapos, napakaganda. Bagay sa kanya yung mga ganyan. Wow! Napapaganon talaga. Napapaganon kami doon. Ang galing. Ang galing ng nag-isip. Ang ganda. Siyempre, kung magpapasabog kami, ganun na. Hindi mo kailangan unnecessary movement. Ikot-ikot kamay, ikot-ikot ng mukha. Ang ganda lang talaga niya. Pinalipad lang niya yung veil. Pinalipad lang niya para siyang Diyosa na bumaba sa lupa. Ganon ang eksena niya. Kasi siguro kung ibang kulay yun, mas better. Hindi ko lang bet yung kulay niya kasi parang nag-blend siya sa, nag-blend siya sa LED. Pero kung ibang kulay yun, sigurado number 1 siya. Kabog ang performance ni Oriental Mindoro sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan,
Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. To be honest guys, yung gown niya hindi naman masyado akong na-impress or nabighani or na tulala kagaya ng gown ni Baguio at saka ni Rachel Hoco ha. Pero paglakad pa lang ng Lola Chelsea ninyo, pinakita niya, parang sinasabi niya, I'm the best gown ever. I'm the best performer here. Ang pongo po, ang ganda. Tapos, gusto ko yung silhouette ng gown niya. Alam mo guys, kung wala siguro yun, hindi kasing bongga. Kung yung gown lang niya, yung anong kulay nga? Mint green, whatsoever. Hindi ko maintindihan kung anong kulay. Kung wala siguro yung veil na silhouette, hindi talaga kanong pasabog. Kasi yung ginanon niya yung niya, yung ginanon niya yung basta, gano'n, tawag, veil yun. Tapos biglang ginanon. Parang usok talaga yung eksena doon ha, sa amin. Parang usok yung niya, yung nasa likod niya. Tapos bigla niyang binitawan. Tapos ang tagal pa. Tapos ang tagal bumagsak ng tela. Tapos bigla niyang hinawi. Para talagang usok. Kaya talagang nagwindang at sigawan talaga yung mga tao ng bonggang-bongga. As ang ganda. Not so impressed ako doon sa gown, pero na-impress ako sa performance na ibinigay ni Chelsea Fernandez on the face value. Amazing. Diba? At eto na, nag-number 1 sa akin sa best in preliminary evening gown ay Taguig. Ganda ng gown. Paglabas, kakaiba. Siyempre, pagkakaiba yung gown mo at saka pasabog yung gown mo, ikaw talaga mapapansin ng lahat. O, diba? Pagpasok ni Katrina Ligado ng gown, ay, ano yun? Nakalimutan na namin meron palang si Tacloban City. Ang Romarampa. Si Katrina, kay Katrina na, palakpakan ng mga people. Amazing. Kahit na yung gown at saka si Katrina, kung bagal ng level, yung beauty ng gown at saka beauty ni Katrina level. Tapos wala pa siyang unnecessary movement. That's why na sobrang ganda pa. Yung malinis lang, yung simple lang. Sabi ko sa inyo, nag-tone down. Pag nag-tone down kasi yung nakaka-Miss Universe. Kasi pag nag-eksena pa siya doon, tapos ball gown yung sinuot ng Katrina, pang Miss Grand yun. Tapos ang ganda talaga. Yung ang gaan-gaan ng gown, parang nung hinawakan ko, ang gaan lang niya. Akala niyo mabigat, magaan siya guys. Ang ganda talaga, lalong-lalo na galing! Sinong gumawa nun? Tapos ang ganda na bumagay talaga sa super sophisticated na beauty ni Katrina Ligado. Kaya siya talaga ang number 1 best in evening gown ko. Sila tapos si Bohol. Sino ba yun ha? Nakalimutan ko ngayong gown ni Bohol. Sila ni Oriental Mindoro. Ayan, ganda. Chelsea, at saka si Baguio. Yung top 3 ko sa best in gown ha. Si Baguio, si Oriental Mindoro, at saka si Taguig. Pero when it comes sa performance, mas magaling kasi si Taguig at saka si Oriental Mindoro. Kaya si Baguio, number 4 ko lang. Sa lang yun ha, sa nagustuhan ko talaga na gown. That's all for today, ang aking top 10. Lipat tayo, balik tayo dito. Kakaloka. Diba? So, ayun ang aking top 10, guys. Kayo, sino ang top 10 ninyo sa best in evening gown sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines? Comment down below. For sure, hindi tayo magkakaparehas, pero eto lang yung akin. Sinishare ko lang sa inyo. Huwag kayong magalit kung hindi pasok ang mga manok nyo, ha? Pero, runners-up ko dito sa top 10 ko na to, si Malay Aklan. I love it. Parang Diyosa na bumaba sa lupa. Ganon ang ganda. Kudos doon, ha? I love it. Maraming salamat po, and this is my top 10 evening gown preliminary competition sa Miss Universe Philippines 2025. Comment down below lang kayo again sa inyong mga violent reactions and views and opinion. This has been Gazel Ortega. Abangan nyo ang aking top 10 sa Best in Interview. Kaya ko ba yun? Kasi hindi naman ako magaling sa interview. Pakinggan ko na lang kung kanino ako nakarelate at kung kanino ko naintindihan yung English. Ayun lang guys, maraming salamat. This has been Gazel Ortega again and again and again. Paalam!